si Tito Sen, SP Soto. Sabi niya, hindi kailangan patulan ang mga intriga dahil nagpapasin lamang si Anjo Iliana. Nako. So that's a challenge. That's a challenge to Anjo. Palawagan natin si Anjo. Delikado. Nagpapansin lang. Pag alam yung address ng babae, pwedeng nagpapansin ka lang daw naman. Pwede Bakit ka naman? yung babae. Kina-challenge ka ni Tito Soto na nagpapapansin ka lang daw. Pero ano ang tamang sagot doon? Totoo ba o hindi? So, di ba? Yun nga. Tama na ito na kaya dalawang abogado. Ano ba dapat na sagot doon? Ano dapat ang sagot na kina-challenge ka? Pag ganyan, kina-challenge, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng lisensya para ilabas niya yung katotohanan. So, or kung hindi totoo, sasampahan mo ng kaso. Na kasi cybercrime yan, ilabas niya. Dapat kung chismis lang or paninira lang yung sinasabi ni Anjo Iliana, dapat Soto should face it head on. Kasuhan niya si Anjo. Yung address. Yung sinasabi ni Anjo. Depends na ni Anjo yan. Hindi, kung alam ang address, kaya nga nagpapapansin na, huwag na pansinin. Pero, subpoena. On the side of Anjo, ito, sa legal lang ito. Anjo can also file a case. Grievous conduct kaya ito. Kaya nga sabi niya, immorality ito because it's a at saka dito natin matest. Kasi paso na yung kay Joel Villanueva na kaso So, pwede mag-file si Anjo Iliana sa ombudsman. Pwede. At mag-test talaga kung ang Senate ay talaga bang sila ang may jurisdiction. Kasi covered ng batas. Ombudsman, di ba? Segjing, covered ng Republic Act 6713, kahit senador this is the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees. So, kung kasuhan niya si Anjo can also file a case against him. So, and vice versa. So, ganun mangyayari. Kasi citizen, no? So, kaya hindi niya nakakasuhan dahil sa baka balikan siya. Balikan siya.